Magandang umaga ho sa ating lahat, Pilipinas. Ayan. Nako, mga kababayan, eto na nga mga kababayan ang ating pag-uusapan ngayon noong umagang ito. Mga congressman versus senador. Matapos madiskubre mga kababayan, eto ho, di umanong mga insertion. Nako, alamin ho natin mga kababayan, ano ba ito? Ito nga habang ginaganap po mga kababayan, ito hong BICAM na kung saan mga kababayan, pinag-uusapan para ho sa budget po ng 2026 budget. Nagkainitan diyan po sa Kongreso at sa Senado. Ito na, pag-usapan na ho natin mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Matapos magulat ang ilang mga senador sa biglang paglitaw ng 32 billion na budget na para sa kanila ay malinaw na parang insertion. Ando na naman tayo sa insertion. Ayon kasi sa mga senador wala ito sa original na Senate version at lumabas lang sa reconciliation stage kaya agad silang humingi ng records at paliwanag. So depensa ng mga ilang kongresista hindi daw yun insertion. Ang pondo, kundi bahagi daw umano ng kanilang flood control at farm to market road project. Pero ang tanong ng Senado, mali. Yun sinasabi ho na biglang lumitaw ay ayaw hong aminin ho mga kababayan ng mga kongresista na ito ay insertion. Ayan na mga kababayan. Ngayon, pinalitan ho nila farm to market road na daw ho mga kababayan at sa flood control na naman. Ayan. Ituloy natin. Ginaw at lihitin mo ito, bakit ngayon lang lumabas ang 32 billion? Ganon. Okay, panoorin natin to. We have to say what we want to say. Why are you living in the picture? Ganun lang. Kaya ang sabi ito, kung we put it on record, definitely zero optimization. The reports, yung iba, we seem to take for buying and selling for display, along with service, So nakita nyo mga kababayan, nagkakagulo ho sila. Yun pong mga congressman, hindi alam kung paano ho dumipensa dito ho sa ayaw lang amining insertion. At nabuko po sila mga kabayan ng mga senador. Tuloy pa natin. Ito. Ngayon ho, nakikita na ho natin mga kababayan, maliwanag ho natin nakikita. Paano ho kaya mga kababayan kung hindi po ito na ilalive? Ayan. Di ba? Ito ho mga kababayan. Again, uulitin ko ho mga kababayan. Ito uulitin ko ho mga kababayan. Kung ito ho mga kababayan ay hindi ho na ilalive, malamang lumusot na po ito mga kababayan. Kasi yung mga senador, takot sila ngayon dahil naka-live na ho ngayon, nakikita na ho mga kabayan. Kaya tingin ko yung mga senador, medyo ho natatakot na ho ngayon na kailangan maging aware tayo, dapat maging stricto tayo. Eto mga congressman, walang katakot-takot. Patay tayo dyan. Yung mga congressman na wala hong katakot-takot, talagang ini-insist po nila mga kabayan, eto hong flood control, na pondo at saka ho yung farm to market road. Ngayon ho mga kababayan, eto na. Muli ho mga kababayan, tayo ho mga kababayan ay nananawagan. Ano ho ang ibig sabihin na tayo ho ay nananawagan? Na dapat talaga ho mga kababayan, ito hong mga congressman na ito. Ano yan Okay.
Okay, eto yun, no, yung tinatawag ho nila ng mga congressman na mga buhaya, sila ho kasi mga kabayan nag-i-insist, kinakailangan dumaan pa sa kanila yung pera. Grabe, no? Antindi ho mga kababayan. Buko na ho kayo. Okay, buko na ho kayo. Wala na. So ngayon, ito na ho ang pag-uusapan ho natin mga kabayan. Again, bukod ho dyan mga kabayan, abay may pag-uusapan pa ho tayo. At mas matindi ho ito. Yun hong appointed, appointed, I mean self-proclaim na siya daw po mga kabayan ay naging bagman ni VP Sara. Abay, akin hong binusisi ito. Napakabobo naman mga kabayan. Ipakita ko sa inyo yung pinagyayabang po nila. Ngayon pong ito yung mamang ito. Ayon ho dito sa akin nakita, si Ramil Lagunoy Madriaga, category niya ay security officer. Ibig sabihin, security guard. Pero hindi ho namin minamalitan security guard dahil father ko ho ay diyan ang galing. Security guard. Pero ayan private security. Ang mga security guard ho mga private po yan. Wala po ako nakitang public. Yan pong mga security guard na nakikita ho natin sa mga bangko, yung mga nakikita ho natin dyan sa mga hotel, sa mga restaurant. Yan ho ay mga tinatawag na private security. Hinahire po sila ng kumpanya. So, ito po pala mga kabayan, ito hong si Ramil Lagunoy Madriaga. Siya po mga kababayan, ayan, maliwanag para natin, private security siya. So, anong ibig sabihin ho nitong private security po siya? So, ibig sabihin lang po nito, mga kababayan, again, ulitin ko hindi po siya galing po, mga kabayan, legit na lehitimo, mga kabayan. Kasi may mga pinapakita siya na, the professional certifications of board, Philippine, Society of Industrial, blah, 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 kamukha nito. Again, ito mga pinapakita ko nilang mga ganito. Yan mga ganito. Again, hindi po yan galing po mga kabayan mismo sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Kaya ho, bistadong masyado yung kanya hong pagkatao. In fact, saan siya nag-training? Sa Best Solution Security Training Academy. Ayan lahat po ng mga security guard, if you want to become a security guard, or any bodyguard, kinakailangan magkaroon ka muna ng proper training. Diyan ho. Ayan. So, ngayon, para magkaroon ka ng lisensya, kasi hindi ka naman ho basta-basta magkakaroon ng lisensya. Hindi ka magkakaroon ng lisensya dyan sa pagiging security guard kung hindi ka po kayo magte-training. After yung training, bibigyan po kayo ng certification of compliance or competition. Okay, ito hong si Ramil Madriaga, ang pinag-uusapan ho dito, ito para malaman ho ng mga tatanga-tanga hong mga loyalista. Ito hong si Madriaga, hindi po siya pasok. Never po siya pumasok o unaccredited, mga kababayan, again ng Philippine National Police o ng Marines o anumang AFP. Tapos, dati kang security guard, may ganyan naman yung mga officers ng security guard, may license ka na, magtuturo ka sa mga hindi pulis yung mga nag-a-apply ho ng mga security guard. Pero dito, ayon ho mga kabayan na pag-alaman natin, na pagkapapasok sa PSG, hindi po private ang magtuturo sa inyo. Dito ho private kasi ito Magkaiba ho yung private doon ho sa loob ho na military na ang men in uniform, sila ho magtuturo ng mga tactical, yung mga elite ika nga. Yan. So lumalabas ho mga kabayan, ito pong si Madriaga. Ito po talaga nagsisinungaling mga kabayan ho. Talaga hong nagsisinungaling ho. Ito hong mamang ito. Di ba? So ngayon mga kabayan, again ulitin ko ito pa meron ho akong ipapakita pa sa inyo. Ito hong mamang ito, pakita ko muna sa inyo mamang ito. Ito ho yun yung palsis. Yung palsis, palsus. Ayan palsis 1, palsus. Sino to
Jesus Palsis, ito ho, mukhang pa, ewan ko kung sabi, abogado raw ho ito. Ito yung kanyang, ito ang kanyang sinasabi. Sara Duterte campaign for Congressman Ben Abante to lose but he still won. Okay. Ngayon, ano nga ba yung laman niya? Okay, sabi nito, teka lang ho tignan nyo kung abogado, political analyst ho ito Sabi niya, political analyst sinabing nanalo pa rin si Representative Abante kahit na nangampanya si BP Sara laban sa mambabatas. Sa totoo lang po, talo po talaga si Abante. Sa kampanya po ni BP Sara na wag iboto ito, kasi ang kampanya po ni BP Sara, wag nyo nang iboto ito. Ngayon, ang tanong ng taong bayan dito, nanalo ho nga buhay itong si Benny Abante sa mandato ng tao. Aba, hindi po nanalo mga kababayan. Hindi po nanalo sa mandato. Paano siya nanalo? Sabi ho ni Palsis, naniwala ang political analyst na si Attorney Jesus Palsis, Palsus to, na kahit na nangampanya si Vice President Sara Duterte lalaban kay Manila City 6th District Representative Benny Abante, ay nagwagi pa rin sa mambabatas sa kanyang distrito. Hindi po siya nagwagi sa kanyang distrito. Hindi po siya nanalo. Sa mandato sa mandato sa binoto. Hindi po siya nanalo. Okay. Isa si Abante ngayon sa mga nangunguna na imbestigahan na umano ang koneksyon ni Duterte sa mga illegal na aktibidades. Ayan. Natatandaan natalo nitong nakaraang mahalalan si Abante, ngunit naging mamabatas pa rin tapos na disqualified ang tumalo sa kanyang kandidator na si Joey Oy. Ayun, maliwanag, inamin nyo, na disqualified lang siya pero natalo siya. Tinalo siya sa mandato ng taong bayan. Ayan. Again, uulitin ko, Palsis appointed son po yan. At appointed son po of Comelec. Okay, pag-usapan din ho natin mga kabayan, speaking of panalo, ito, nais ko hong i-congratulate mga kabayan, ito hong aking kaibigan, Mayor Ed Tumang. Ayan si Mayor Ed Tumang. Mayor Ed Tumang mga kabayan, alam naman ho natin ito mga kabayan, ito yung I remember, ito yung halos pabalik-balik pinakukulong ko sa Kongreso. Ngayon ho mga kabayan, ayon po sa ulat, Mayor Ed Tumang, ito ho para malaman po ng ibinasura ang mga kaso. Kinatigan ng Sandigan Bayan ang nauna nitong desisyon na ibasura ang 64 counts ng kasong graft and malversation of public funds na isinampalaban kay Mexico Mayor Teddy Tumang at 7 iba pa. Batay sa ulat ng Manila Bulletin, muling pinabura ng Anti-Graft and Corrupt Court ang pagpapawalang sala sa dating alkalde at sa mga kapwa-akusado nito matapos umanong mabigong magpresenta ang prosecution sapat sa kapanipaniwalang ebidensya. Kaugnay ang mga kaso sa aligasyon ng anomalya ay pagbili ng mga road repair material noong 2009 at 2010. The court finds firms of findings contain it is a assailed resolution like a prosecution's failed to adduce a new substantive and argument to convince the court to reconsider the set aside as finding what the prosecution did not provide sufficient and competent evidence to support convictions ayon sa 6 na pahinang resolusyon ng korte. Ang desisyon ay pinangunahan ni Presiding Justice Gerald Faith E. Ekong kasama sina Associate Justice Edgardo M. Caldona at Arthur O. Malabagyo. Ayan. Di ba? So maliwanag ho, ito ho kasi ay mortal kaaway ni Don Gonzales. Paano 'yan? Ito ho problema natin sa di ba? Kamukha niyan, nasuspindi sa pagka-mayor dahil diyan sa kaso na 'yan. Ngayon napatunayan na hindi naman pala siya ganito, ganyan. So, di ba? Malicious persecution and pamumulitika ho ang ginawa ho diyan kay Mayor Tumang. Grabe, no? Ito ho ang bansang Pilipinas, mga kabayan. Abangan nyo ho kayo mamaya, mga kabayan, sa susunod po nating upload na video. Asahan po ninyo na mas marami po at maatikabo mapabigyan ng opinion, allies at video reaction. Muli, ako po ang inyong host. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Brothers, travelers, Dan Jan. Magandang araw po sa inyo lahat.